Hey guys! Welcome back sa ating data structures and algorithm tutorial series. So this is part 6 and for today we will be talking about the Q data structures right after this intro. So guys, welcome sa ating tutorial sa Q data structure. So ang una kong question sa inyo is pagka sinabi kong Q, ano ang unang pumapasok sa isip nyo? Siyempre ang Q sa Tagalog is pila. Which is tama kayo. Pila yan. So para yung pila sa supermarket, pila sa mga pagkuha ng mga papeles or mga ID. Ganun lang din yung Q data structure natin. So ang Q data structure is isa siyang data structure kung saan yung data natin is nakapila or naka-Q. So it will follow the principle first in, first out, which is tinatawag na first come, first serve. So pag nauna kayo sa pila, syempre kayo unang matatransact, so kayo unang makakaalis. Then meron naman tayong kabaligtaran yan, which is last in, last out. Kung kayo nasa dulo ng pila, kung kayo huling nakapila, syempre kayo din yung huling matatransact, kayo yung huling makakaalis dun sa pila. Kasi nga nasa dulo pa kayo ng pila. Gets? So ganun lang ang Q data structure. Pero it's not what it seems, no? So meron to limitation, yung Q data structure na tinatawag natin. So kasi ang Q data structure na to is yung empty spaces niya pagka nawala ng laman, hindi na siya ulit malalagyan ulit hanggat hindi pa ubos yung nasa pila. For example, meron tayong 5 lalagyan dun sa pila natin. So meron tayong kasya na 5 dun sa pila. Ngayon nilagyan ko ng 5 yon. Nilagyan ko ng 5 tao. Sabi ko pasok na yung unang 5. So ngayon yung 5 na yon, pagka umalis yung una, so 4 na lang laman nung pila natin. Hindi na siya pwedeng lagyan ulit. Ibig sabihin, yung 4 na yon, magi-stay lang siya na 4. Bawal pang may pumila na bago doon. Uubusin muna natin yung 4 na yon bago makapaglagay ulit ng bagong 5 dun sa pila natin. So mamaya mas maintindihan niyo yan pag nakita niyo yung representation physically dun sa ating graphs dito, dun sa mga examples. So, tingnan natin later on yan. So, again, ito ang itsura niyan. So, once the queue is filled, you cannot add to a queue until it is empty again. Pagka nabawasan to ng isa, bawal pa tayo magdagdag. So, kailangan maubos muna sila bago tayo magpapila ulit. So, ganun yung queue data structure na to. Kasi meron pa tayong tinatawag na circular queue, which is pag-aaralan natin sa next episode. So, ito muna tayong queue data structure na nauna. Okay? So, ito yung real-life application yan. Ngayon, meron din tayong tinatawag na software application. So, dito naman sa software application, kung makikita nyo, so pagka nakapag-try na kayo sa mga pagbibili ng ticket, so for example sa mga concert, di ba pagka bumibili kayo ng ticket sa concert online, meron din siyang pila. So makikita nyo, you are now in line. Ayan, no, meron pang your number in line, 8,845. Estimated wait time and so on and so forth. So nakapila kayo dun sa website, di ba? So ganun din yung pwedeng maging patakaran or yung paggamit ng Q data structure sa isang software. Actually, ginagamit din yan sa mga matchmaking, sa mga laro. So, for example, Valorant, Mobile Legends, Dota, League of Legends, di ba pag nagmamatchmaking kayo, syempre, parang pipila kayo. Ang tawag doon is queuing. So, pipila kayo and then imamatch kayo dun sa magiging kalaban nyo. So, kung sino yung unang nag-queue, syempre, siya yung priority na makapaglaro. Okay? So, ganun lang yon. So, sana nag-gets na yon. Ngayon, dito tayo sa itsura ng queue when it comes to data structure talaga. So, kung makikita nyo, so last time pinag-aralan natin yung stack, dito naman queue. And kung makikita nyo yung queue natin, pa-horizontal na siya, pahiga. Kasi di ba ang pila gano'n naman ang itsura. So makikita nyo meron tayong tinatawag na front tsaka yung rear. So yung front tsaka yung rear natin nakatutok sa -1. Parang yung ating stack lang, di ba? Yung stack natin, yung top nakaturo sa -1. Pagka walang laman, yung stack natin. Dito naman nakaturo yung front tsaka rear sa -1. Pagka walang laman, yung queue natin. So ganun lang din siya. Same lang halos. So same principle. Pero right now, dalawa yung variables natin dito or yung ating data, which is yung front tsaka yung rear. So yung front, siya yung nag-i-indicate kung nasaan yung harap ng pila natin. And yung rear naman, siya yung nag-i-indicate kung nasaan yung likod ng pila natin. So pagka sinabing rear, likod yan. So wag nyo kakalimutan yun. Ngayon, pagka nagdagdag ako ng value dito sa queue natin, ang mangyayari, from -1, mapupunta yung front tsaka yung rear natin sa index 0. So, ibig sabihin, makita nyo, nagpasok ako ng letter D, yung front natin nasa index 0, yung rear natin nasa index 0. Meaning, yung harap tsaka likod ng ating pila is same. Siyempre, pag nagdagdag ulit ako, ang mag-move na lang is yung rear. Okay, ibig sabihin, yung front natin is index 0, ang likod ng pila natin is nasa index 1. So, nagets nyo ba? So, pag nagdagdag pa ako, alin yung mag-move? Yung front ba or yung rear? Syempre, yung rear. Pagka may pumila na bago sa likod, of course, mangyayari doon, yung rear natin is nasa index 2 na. Madadagdagan lang na madadagdagan sa likod yung ating pila. So, pipila ulit yung isa pang letter. So, yung rear natin na mapupunta sa index 3. And then, and so on and so forth, hanggang sa mapuno yung queue natin. So, this is a full queue. So, malalaman lang natin na puno na ang queue
pagka yung rear natin is nandun na sa pinakadulong index natin, which is currently index 4. So, take that in mind kasi pagka in-implement natin to, titingnan din natin tong front tsaka rear na to and then gagawa tayo ng mga equation para makuha natin yung mga tamang condition para malaman natin kung puno ba yung queue, kung wala na ba laman yung queue, and more things like that, no? So, ngayon, pag nag-delete naman ako sa queue na to, ang magiging itsura niya is yung front magmo-move pa kanan. Okay? So, ibig sabihin, etong nasa unahan ng pila natin, which is letter D, mawawala na yan, madidelete. And then, ito na yung sinasabi ko sa inyo. Bawal nang lagyan ng value yung pinagpilahan na nung una. So, ibig sabihin, hanggat hindi ubos yung pila na to, hanggat hindi ubos yung laman nito, hindi natin malalagyan ng bagong element yung ating queue. Gets? So, ibig sabihin, kailangan maubos yan. So, yung front natin as of the moment is nasa index 1 na. So, pagka nag-delete ulit ako, madidelete yun nasa index 1, mapupunta yung front natin sa index 2. Then, hanggang sa, madelete ulit yan, then hindi na siya malalagyan, magdi-delete ulit yan, mapupunta na dito. So, ngayon, yung front tsaka rear natin, same na. Ngayon, ang mangyayari dyan, pagka nag-delete pa ako ng isa, yung front natin, mapupunta na dito. Which is yung front natin, ibig sabihin, magiging 5 na. So, pagka naging 5 yung front natin, ibig sabihin yung front natin, mas malaki na sa rear. And pagka nangyari yon, pagka yung front natin is mas malaki na sa rear, i-reset na natin yung buong queue natin. So, ibig sabihin mo, mapupunta na yung front tsaka rear sa negative 1. Okay? So, ibig sabihin, babalik siya sa negative 1. And then, mag-start over ulit tayo. Pag nagpapila ulit tayo, index 0, yung front tsaka rear, and then yung rear natin, pupunta sa likod hanggang mapuno yung pila. Okay? So, cycle lang siya. So, ngayon, na naintindihan nyo na yung logic ng queue, para nagpapapila lang tayo, ang pinagkaiba lang, may twist yung pila. Kailangan maubos muna yung nasa pila bago magpapila ulit. Okay, so ganun yung twist niya. Ngayon, pag-aralan natin yung mga operations na pwedeng gawin sa queue. So, last time, meron tayong push, meron tayong pop, meron tayong size, ganon. Dito din, meron tayong ganon. This is what we call the NQ. Ang NQ is parang push yan. Ang NQ, i-insert lang tayo ng data dun sa rear ng queue. Ibig sabihin, sa likod ng pila. So, mag-i-insert tayo ng data dun. Kailangan ng parameter niyan. Then, meron din tayong DQ. Ang DQ naman is magre-remove lang tayo ng data dun sa harap ng queue natin. Siyempre, aalisin natin yung data dun sa harap ng queue kasi tapos na siya. So, yun yung tinatawag na DQ. Then, meron naman tayong tinatawag na is empty. Same lang na sa stock. Ito naman, i-check niya kung yung queue natin is walang laman. Meron din tayong is full. Check lang niya kung yung queue is full. Okay, so very self-explanatory. Ngayon, meron din tayong tinatawag na pick ulit. Ang pick naman dito, kung sa stock is kinukuha yung nasa top index, dito naman is ang kinukuha is yung front data nung queue natin. So, kung sino yung nasa pinakaharapan nung ating pila or nung ating queue. Okay, so yun yung ginagawa ng pick. Then, meron din tayong size. Yung ginagawa nito, i-return lang niya yung size nung queue natin. So, kung ilan yung laman nung pila natin as of the moment. So, ganoon lang kadali. So, ngayon, i-simulate na natin kung paano nangyayari yung mga operations na to dito sa ating PowerPoint. So, makikita nyo, meron tayong queue data structure na walang laman ngayon. So, yung front natin and rear, nasa negative 1. Then, meron tayong operation sa left side and then again, magkakaroon niya ng arrow kung ano yung gusto natin i-perform na operation. So, ang gusto natin i-perform na operation is the queue. Ang the queue is nagdi-delete ng value sa rear ng ating queue, which is currently yung rear natin nasa negative 1, meaning walang laman yung ating queue. Pag walang laman yung queue, parang stock underflow lang yan, no? So, pagka walang laman yung queue, tapos nagdi-delete tayo, mag-e-error yan. That's what we call the empty queue error. Ibig sabihin, empty yung queue natin. So, ano i-delete natin? Wala. So, i-display lang natin empty queue. Kasi wala tayong madidelete. Ngayon, pagka nag-NQ tayo, then we are NQing yung letter X natin. Pagka first time natin mag-NQ, meaning wala pang laman yung ating stock, meaning wala pang laman yung ating queue, ang mangyayari is yung front at rear natin dapat mapunta sa index 0. Okay? So, ibig sabihin yung front and rear gagalaw sa kanan, then mapupunta yung letter X, which is yung in-NQ natin, dun sa index 0. Pagka first time lang yon. Pero pagka hindi na first time, kunwari, ito na, pangalawa ng NQ. Yung Y natin, i-NQ natin, saan natin ipapasok? Diba dito sa dulo, which is yung index 1. So ngayon, yung rear na lang yung mag-move, hindi na kasama yung front. Pagka pangalawa na, pagka pangatlo na, pagka pang-apat na beses mag-NQ tayo, of course, yung rear na lang yung gagalaw. So yung rear natin mapupunta sa 1 and then mapapasok yung letter Y. Okay? Pagka nag-DQ tayo, ano yung made-DQ? Yung front natin, matatanggal yung nasa front natin. And then pagka natanggal yun, bawal na natin lagyan yan. And then yung front, uusog ng isang beses. Ngayon, eto na yung tinatawag natin na pagka nag-DQ pa tayo ng isa, ano mangyayari? Mawawala na ng laman yung queue natin. And once na nangyari yon, ang mangyayari is dapat mag-reset yung ating buong queue. Ibig sabihin, magre-reset yung front tsaka rear sa negative 1. And malalaman lang natin kung kailangan na natin mag-reset kapag yung front natin is mas malaki na sa rear. So, ibig sabihin, pagka yung front natin, binawasan pa natin to, pagka dinilit pa natin tong Y na to, ibig sabihin yung front, madadagdagan ng isa, mapupunta sa 2. Ibig sabihin yung front, mas malaki na sa rear. Once na nangyari yon, yung front, mas malaki na sa rear, dapat i-reset na natin yung buong queue. Okay, mare-reset na siya sa negative 1 both, yung front tsaka rear, and then mag-start ulit tayo ng fresh.
Okay? So, ganun lang natin malalaman kung kailan tayo magre-reset ng queue. Okay? So, ngayon, gusto natin mag-enqueue ng letter D. So, ngayon, ano mangyayari? So, first time natin mag-enqueue, ibig sabihin, yung front tsaka rear natin magmo-move sa index 0 and then mapapasok yung letter D. Okay? Ngayon, pag nag-enqueue tayo for the second time, ano na lang magmo-move? Ang magmo-move na lang po is yung rear natin. So, pagka nag-move yung rear, mapupunta yung rear natin sa 1 and then yung A natin mapapasok doon. Okay? Then, check natin yung size. Ano ang size neto? So, ang size netong ating queue as of the moment is 1, 2. So, ang size dyan dapat is 2. Dapat 2 ang lumabas. Okay? So, ngayon, pagka nag-enqueue ulit tayo, yung letter V natin, i-enqueue natin, saan mapupunta? Dapat sa index 2. Meaning, yung letter V na yan, yung rear natin, mag-move ng isa dito pa kanan, then mapapasok yung letter V. Then, again, sunod-sunod na lang yan, yung I, i-enqueue natin, yung rear, mapupunta sa 3, and then, mapapasok yung I. And so on and so forth, enqueue ulit tayo ng letter D, mapupunta yung rear sa 4, and then, mapapasok yung small letter D. Then, lastly, mag-enqueue ulit tayo. Then, ngayon, alam natin na puno na yung queue natin. And ang nag-i-indicate nun na puno na ang queue natin is yung rear natin nasa dulo na ng index. So, pagka nag-try pa ulit tayo mag-enqueue ng isang data and alam na natin puno yung ating queue, ang mangyayari doon is yung full queue error. So, pagka full queue, parang stack overflow lang yan. So, ibig sabihin na puno na yung queue natin tapos nagpapapila pa tayo, which is hindi pwede. Kaya wala nang mangyayari dyan. Mag-error lang, sasabihin niya full queue. Okay? So, ngayon, meron din tayong susunod dito, which is yung size. And ang size, again, bibilangin lang niya kung ilan yung laman ng ating queue as of the moment. Ngayon, 1, 2, 3, 4, 5 ang laman ng size natin. Kaya dapat ang size natin is equals to 5. Which is, ganun lang kadali. Ngayon, meron pa tayo dito. So, meron tayong is full. So, is full, nalalaman lang natin kung puno ang ating queue pagka yung rear natin is nandun na sa dulong index. So, dahil nasa dulo ng index to, ang ilalabas ng is full is true. Okay? So, ganun lang kadali. Pag nag-queue tayo, ano yung mag-move? Yung front natin, mag-move dito pa kanan. Pero bago tayo mag-move pa kanan, i-delete muna natin yung value dun sa index 0. So, i-delete natin yung value dito. So, hindi na malalagyan yan. And then, yung front natin, mapupunta sa kanan ng konti. Then, ngayon, pagka nag-pick tayo, again, ang pick, ang nare-return nito is yung value nung nasa front index natin. So, ano yung value ng front index natin? Letter A na small. So, ibig sabihin, ang i-return niyan dapat letter A na small. Okay? So, ganun lang kadali. So, magde-decue ulit tayo. Of course, yung A madidelete and then yung front usog sa kanan. Then magde-decue ulit tayo, syempre letter V madidelete and then usog sa kanan yung front. And so on and so forth, magde-decue ulit tayo, yung I madidelete, yung front usog sa kanan. Then lastly, equals na yung front tsaka yung rear, kaya pagka nag-decue pa ulit tayo ng isa, yung front natin magiging 5. So madidelete to, then magiging 5 yung front, meaning yung front natin mas malaki na sa rear. So pagka ganon, again, pagka yung front natin is mas malaki na sa rear, ano mangyayari? Magre-reset na yung buong queue. Pag nag-reset yung buong queue, yung front tsaka rear natin, mababalik sa -1. And then, magre-reset na yung buong queue. Pwede na ulit natin pasukan ng mga data. And then lastly, i-check natin kung is empty yung queue natin. So, ang nag-i-indicate kung empty ang queue is yung front tsaka yung rear. Pagka yung front tsaka rear natin is nakatutok sa -1, ibig sabihin, wala nang laman yung queue natin. Which is, ang lalabas dyan is true. So, I hope na naintindihan nyo yung logic ng ating queue data structure. And dun sa next episode natin, pipili na lang kayo kung anong implementation ang gusto nyo, which is gagawa natin ng video ang iba't ibang programming language when we implement the queue data structure. So kung may questions kayo about the queue data structure, just comment sa ating comment section and I'll be going back to you as soon as possible, no? So yun lang guys, thank you for watching this video and I hope na marami kayo natutunan. So yun lang guys, thank you for watching and as always, I will see you in the next video. Goodbye!